Kumusta mga brad? Isa nga po ang Honda XEDB 750 sa mga kilalang adventure scooter ni Honda sa ngayon. Alam naman po natin na halos taon-taon marami talagang nagsusulputang bagong motor, bagong adventure scooter. At karamihan nga po doon, pagapo ng pagapo at pa-high-tech ng pa-high-tech. Sa madaling salita, nag-i-evolve talaga. Yung iba akala mo di cambio, yun pala automatic. Yung iba naman akala mo automatic, yun pala di cambio. Kaya nga po sa ngayon napaka-unpredictable na talaga yung mga motor na nilalabas nila. Meron pa nga iba dyan akala mo hindi bulok, bulok pala. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, noong mga nakaraang buwan nga po doon sa Taiwan, nag-unveil po ang Kymco ng mga bago nilang mga motor. As expected, malulupit talaga yung mga ipinakita nila. Pero isa nga po sa mga motor na talagang agaw atensyon, wala iba kundi ang isang to, ang kanilang Kymco CV R5. Well, base nga po sa kanyang itsura, kitang-kita naman talaga na pang-adventure siya. Hindi nalalayo yung itsura niya doon sa Yamaha Tenere 700 at pati na rin doon sa CF Moto 450MT. Adventure bike kumbaga. Pero ang totoo, adventure scooter po siya. Yes po, naka CVT, automatic po siya. Pero naka chain drive po siya. Yan na po kasi ang uso ngayon. Ayon nga po sa komento ng ibang tao ko, ikukumpara daw doon sa Honda XEDB 750, di hamak daw na mas gwapo ang isang to. Pagdating nga po sa bagay na yan, medyo magkaiba na tayo ng pananaw sa buhay. Iba-iba po kasi talaga ang taste ng mga tao. Maaring gwapo para sa'yo, pangit naman para sa kanya. Maaring pangit sa kanya, gwapo naman para sa'yo. Sabi nga nila, beauty is in the eye of the tiger. Pero ang totoo, wala naman talagang pangit na motor. Pangit lang talagang taste mo. Sa ngayon nga po, napakalimitado lang talaga ng information na binigay nila dito sa kanilang Kymco CBR5. Ito nga na po ay merong 427 cubic centimeter engine displacement. Wala po tayong idea kung single cylinder ba siya or naka-parallel twin. Ito na po ay merong 40.2 Nm of torque at 5,000 RPM. Wala, limitado lang talaga yung information na binigay nila. So kung titignan nga po natin yung braking system niya, makikita nga po natin dito na naka dual disc sa harap at naka disc brake din po sa likuran. At ito nga daw po ay naka dual channel ABS. Expected naman na yun. Pagdating nga po sa kanyang mga ilaw, ito po ay naka full LED na. At medyo mahaba nga din po ang kanyang windshield. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display. At yung iba pa niyang mga features ito daw po ay merong TCS or traction control system at meron din daw po itong cruise control. So maliban nga po doon sa mga bagay na yun, wala na po silang iba pang binigay na engine specs. At ayon nga po sa mga balibalita, baka daw sa November tuloy na talaga nila itong ilabas or magiging available na siya. At kapag dumating nga po yung araw na yon, panigurado magiging masaya yon. At dahil nga po medyo matagal-tagal pang ilabas ang motor na ito, wala po muna tayong bounce. Kaya dahil dyan, marami na namang nalungkot. So ang ganito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.